Ang pinakamalakas na exorcist sa mundo na nagngangalang Haruyoshi Kuga, ay pinagtaksilan ng kanyang tinubuang bayan, kahit na ginagamit lang niya ang espiritual na kapangyarihan upang iligtas ang Japan mula sa pagsalakay ng mga halimaw. Ang emperador ng Hapon ay natatakot sa kapangyarihan ni Haruyoshi, at natatakot na aagawin ng lalaking ito ang kanyang trono sa hinaharap, kaya binayaran ng emperador ang apprentice ni Haruyoshi upang patayin siya. Si Haruyoshi ay labis na nabigo sa mundong ito, ngunit ayaw niyang wakasan ang kanyang nabigong buhay, kaya ginamit ni Haruyoshi ang ipinagbabawal na ultimate spell upang muling magkatawang tao sa ibang mundo bilang isang maharlika, si Seika Lamprobe. Ipinanganak sa isang magic family, si Seika ay isang kabiguan sa buong pamilya nang walang anumang katangian ng magic sa kanyang katawan. Ang magandang balita ay namana niya ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang nakaraang buhay, kaya nagagamit niya ang mga spells na mas malakas kaysa sa magic, at maaari pang ang gumamit ng mga dahon para isummon ang mababang antas ng Shikigami. Ang pangalawang kapatid ni Seika, si Glai, ay hindi alam ang sekreto ng kanyang kapatid. Siya ay medyo masama madalas na binubuli si Seika. Kaya naman, maaari lamang kontrolin ni Seika ang mga hayop para salakayin si Glai. Sa buhay na ito, palagi siyang naka-low profile para hindi siya ma-target. At dahil lang sa ayaw at pag-alienate ng lahat kay Seika dahil sa pagiging talunan niya ng walang anumang magic attribute, maaaring magsagawa si Seika ng mga secret spells research. Ang kasambahay na si Effa ang nag-iisa sa pamilyang ito na mabait kay Seika. Madalas na lihim na tinutulungan ng mabait na babaeng ito si Seika, kahit pahihirapan siya ni Glai sa tuwing malaman niya ito. Upang pigilan ang mayabang na lalaking ito, nagpasya si Seika na ipakita ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Nang regular na sinusuri ng ama na si Lamprobe ang magic condition ng kanyang mga anak, ang panganay na anak na si Ruff, at ang pangalawang anak na si Glai, ay parehong naglalabas ng kanilang magic ng normal, ngunit kapag si Seika na, patuloy siyang pinupukaw ni Glai. Gumagamit si Seika ng mga spells upang gayahin ang mga epekto ng mahika, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Sinabi ni Lamprobe sa tatlong bata na may mga kaso ng mga taong walang magic power na gumagamit ng magic dati, ngunit ang kanilang mga magic achievement ay hindi umabot ng mataas, kaya hindi plano ni Lamprobe na ipadala si Seika sa Magic Academy. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki si Seika, at unti-unti niyang nadiskubre ang isa pang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng pamilya. Ang kanyang dalawang kuya at si Lamprobe ay may buhok na kulay abo, habang ang kanya ay itim, kaya hinala niya na siya ay anak ni Lamprobe at isa pang babae, at siya ay hinahamak dahil wala siyang orthodox identity. Walang pakialam si Seika tungkol doon dahil alam niyang makapangyarihan siya. Ngunit ang pagsasama ng Shikigami mula sa isang nakaraang buhay ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Sa makatuwid, upang maiwasan ang Shikigami na mawalan ng kontrol, ipinatawag ni Seika si Yuki, ang pinakamasunurin sa Shikigami, kung saan matagumpay niyang napatunayan ang kanyang haka-haka, na kahit ang malakas na Shikigami ay maaaring maglakbay sa mga mundo kapag isinasummon. Habang naghahanda si Seika para sa pagsasaliksik sa susunod na yugto, nakasalubong niya si Glai, muling hinaras si Effa. Si Glai ay naging isang tampalasan, na pinipilit ang katulong na si Effa na matulog kasama niya. Agad na pumagitna si Seika para pigilan si Glai, dahil si Effa ang tanging tao sa mundo na nagpapakita ng kabutihan kay Seika, at ang isa pang dahilan ay nadiskubre ni Seika ang sekreto ni Effa. Ang babaeng ito ay may espesyal na pangangatawan na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang mga elemental na nakatago sa hangin, at siya ay may kakayahang makontrol ang mga elemental na ito. Kasabay nito, natuklasan din ni Effa na napaka-espesyal ni Seika. Ang lahat ay mapapalapit sa ilang mga elemental, ngunit ang mga elemental ay tila tinatanggihan si Seika, at iniiwasan siya. Hindi nagmamadali si Seika na lutasin ang sarili niyang mga puzzle, sa halip, handa siyang gamitin si Effa para magsaliksik sa pagkontrol sa mga elemental. Simula noon, sinasanay ni Seika si Effa tuwing may oras sila, at hindi nagtagal ay umabot si Seika ng 12 taong gulang, hindi man lang nagpapakita si Lamprobe sa kanyang kaarawan, ngunit sanay na si Seika na mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang gugulin ang kanyang kaarawan sa tahimik na paraan, dahil plano ni Glai na turuan si Seika ng leksyon sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsasanay sa martial arts. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang mangyayari. Ang katulong ay nagdala ng balita na si Lamprobe ay nakipaglaban sa isang malaking halimaw sa lungsod, ngunit ito ay malamang na dumaan dito ayon sa ruta ng pagtakas ng halimaw. Si Glai ay sumisigaw at tumakas, hindi na nagpapakita ng kanyang karaniwang pagmamataas. Nang tumakbo si Seika sa courtyard upang iligtas ang iba, nakita niya si Effa na may malaking potensyal ng kaharap ang halimaw. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang kapangyarihan ni Effa ay hindi pa rin sapat, ngunit si Seika na nakaharap sa halimaw na 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa kanya, ay napabagsak ito sa lupa sa isang simple na spell.
Matapos ang isang maikling pagkabigla, ang mga katulong na nakasaksi sa eksenang ito ay sumambulat sa malakas na cheers, at talagang nakilala nila ang batang master na ito sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, ginantimpalaan ni Lamprogue si Seika na sinamantala ang pagkakataong mag-request na pumasok sa Magic Academy, at gusto niyang isama ang dalagang si Effa. Sa ilalim ng pag-aayos ni Seika, ipinakita ni Effa ang kanyang mga mahiwagang talento sa harap ng lahat sa unang pagkakataon, at direkta niyang pinalabas ang intermediate magic, na hindi kayang gawin ng maraming mahuhusay na teenager sa edad ni Effa, kaya sa wakas ay pumayag si Lamprogue na hayaan silang kumuha ng entrance exam sa Magic Academy. Tutul si Glai sa pagpasok sa Magic Academy kasama ang kanyang talunan na kapatid at isang mababang uri na alipin, ngunit galit lang na inakusahan ni Lamprogue si Glai na sinasayang ang kanyang talento sa nakalipas na ilang taon, na inutusan si Glai na talikuran ang magic at sumali sa hukbo. Si Glai ay hindi kumbinsido sa mga utos ni Lamprogue, sa paniniwalang ang pagtalo ni Seika sa halimaw ay aksidente lamang. Hiniling niya kay Seika na makipagkumpetensya sa kanya, at ang magwagi lamang ang maaaring makapasok sa Magic Academy. Sumang-ayon kaagad si Seika. Kaya niyang talunin si Glai kahit hindi niya ginagamit ang kanyang mga kamay. Sa gabi, ang panganay na kapatid na si Raft ay nagbibigay kay Seika ng panulat bilang regalo sa kaarawan, na humihiling sa kanya na huwag maging masyadong malupit kapag nakikipagkumpetensya kay Glai. Noon pa man ay maganda ang impresyon ni Seika sa kuya na ito, kaya ipinangako niyang hindi niya ipapahiya ng sobra si Glai. Nang makaalis na si Raft, lumapit si Glai para guluhin si Seika. Ayaw niyang ma-constrain ni Lamprogue, at gustong magkaroon ng brutal na pakikipaglaban kay Seika. Walang pakialam si Seika dahil ang malaking agwat ng lakas ay nagpahayag na sa kanyang tagumpay. Sa sumunod na labanan, si Seika ang nasa kalamangan. Hinayaan niya munang magpakawala si Glai ng ilang mahika, at protektado siya ng barrier na ganap na hindi nasaktan. Hindi makapaniwala si Glai sa kanyang nakikita, at tuluyan na siyang nawala ng lakas sa pakikipaglaban matapos mag-spell si Seika. Naramdaman ni Glai ang takot na ma-dominate, sa wakas ay napaluhod at piniling sumuko. Sa simula pa lang, maling kalaban ang pinili ni Glai. Si Seika ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit nakakatakot din na matalino. Nagpaplano na siya simula kalahating taon na ang nakalipas. Nagsummon siya ng isang Cyclops, si Bonds, isang makapangyarihang Aikashi na kailangang lumuhad ng masunuri nang makita niya si Seika. Inutusan niyang itaboy ng Cyclops ang halimaw sa lungsod, at ang plano ni Seika ay ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtataboy sa halimaw upang makahiling siyang pumasok sa Magic Academy. Sa pagtatapos ng memorya, nagtataka si Yuki kung bakit kailangang mag-ingat si Seika, na isang napakalakas na exorcist. Sinabi ni Seika kay Yuki na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay pinatay ng mga mahihinang tao, at sa buhay na ito, gusto lang niyang maging low profile at magpanggap na isang ordinaryong tao. Naging maayos ang mga plano ni Seika, at kinabukasan, dahil sa abstention ni Glai, dinala ni Seika si Effa sa Magic Academy. Pagkaalis nila, naalala ni Lamprogue na si Seika ay anak ng kanyang kapatid na si Gilbert, na nag-venture mula noong nagtapos sa Magic Academy, at kalaunan ay nawala ng pakikipag-ugnayan sa pamilya noong siya ay nasa teritoryo ng Demon. 12 taon na ang nakalilipas, ibinigay ng isang misteryosong babae ang anak ni Gilbert na si Seika kay Lamprogue. Si Seika ay may itim na buhok at mata, na pambihira sa bansa. Nag-alala si Lamprogue na si Seika ay hybrid ni Gilbert at isang babaeng demonyo. Nang maglaon, nang malaman niyang walang magic power si Seika, medyo gamaan ang loob niya. Kamakailan, napansin ni Lamprogue ang maraming anomalya kay Seika, na ang kapangyarihan ay tila binubuo ng mga puwersa maliban sa mahika. Lalong hindi maintindihan ni Lamprogue ang bata. Habang naaalala niya na sinabi ni Gilbert na ang Magic Academy ay isang magandang lugar, nagpasya siyang ipadala si Seika doon, umaasa na ang bata ay maaaring maging isang matuwid at mabait na sorcerer. Habang nag-aalala si Lamprogue kay Seika, nakarating na sina Seika at Effa sa isang hotel malapit sa Magic Academy. Noon pa man ay may crush si Effa kay Seika, kaya kusa itong nag-alok na makisama sa isang kwarto. Labis ang pagkadismaya ng dalaga nang tanggihan siya ni Seika. Pagkaalis ni Effa, kinukutya ni Yuki si Seika dahil sa hindi niya pag-unawa sa puso ng mga babae, ngunit hindi ito pinapansin ni Seika. Gusto niyang pag-aralan ang pagkakaiba ng magic at spells kaysa sa puso ng mga babae. Sa lalong madaling panahon, sa araw ng pasukan ng pagsusulit, kailangan ng lahat na subukan ang kanilang mga mahiwagang elemento bago ang pagsusulit. Si Effa ay may parehong elemento ng hangin at apoy, at nakakahiya ng turn na ni Seika, dahil wala pa ring magic power ang kanyang mga resulta sa pagsubok. Sa makatuwid, iniisip ng iba na si Seika na walang mga katangian ay maaaring gumamit ng kanyang mga koneksyon upang kumuha ng pagsusulit.
Noon pa lang, ang batang babae na si Amyu ay nakakaakit ng atensyon ng lahat, dahil siya ay may 4 na elemento, na medyo bihira. Hindi maayos ang unang pagkikita ni Amyu at Seika, dahil iniisip niya tulad ng iba na pinayagan si Seika sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Tinitigan ni Seika si Amyu na may seryosong mukha. Parang nakikita niya ang figure ng isang dating kakilala kay Amyu. Susunod, magsisimula ang ikalawang round ng entrance test, kung saan kailangang gumamit ng magic ang bawat estudyante para atakihin ang mga batong inihanda ng akademya. Karamihan sa mga mag-aaral ay maaari lamang gumamit ng isang uri ng mahika, at ito ay masyadong mahina upang sirain ang target na mga bato. Nang turn na ni Effa, gumamit siya ng magic na may iba't ibang katangian, at napakalakas ng bawat cast. Prioridad din ang performance ni Seika. Bagamat wala siyang magic attributes, napakahusay niyang gumamit ng spells para makalikha ng mala magic effect, at si Cordell, ang guro na namamahala sa Proctor ay labis na nabigla sa lakas ni Seika at Effa. Nang inanunsyo ang mga resulta, nasa ikatlong pwesto si Seika, at pangalawa si Effa habang kinukuha ni Amyu ang kampyonato. Anyway, nakarating silang lahat sa academy. Sa gabi, habang dumadaan sa kagubatan patungo sa welcome party para sa mga freshmen, nakikita ni Seika at Effa ang maraming dark elemental at isang magic array. Naramdaman ni Seika na ang aura na ibinubuga ng magic array ay medyo masama, kaya lihim siyang nag-spell para subaybayan ang paggalaw malapit sa magic array. Malaki ang naitutulong ng pag-iingat ni Seika. Hindi nagtagal ay biglang lumiwanag ang magic array na sinundan ng 3 mas mababang demonyo, na humarang sa freshman welcome party. Ang mga guro at senior na estudyante ay nagmamadaling pumunta sa harapan upang palayasin ang mas mababang mga demonyo, at unti-unting pinatatag ng panig ng tao ang labanan pagkatapos sumali dito ni Amyu. Nakita ni Seika ang isang demonyo malapit sa magic array sa pamamagitan ng isang spell, at agad niyang hinanap ang demonyo na nagdulot ng kaguluhan. Ang 3 mas mababang demonyo na ipinatawag ng demonyo ng metal, si Gaul, ay itineleport sa ibang mga espasyo ni Seika. Pagkatapos ay nagcast si Gaul ng high-level magic attack, na nakasugat sa mukha ni Seika nang hindi siya umiwas. Sa halip na tumakbo palayo pagkatapos mahulog sa isang disadvantage, ipinunto ni Seika na may hinahanap si Gaul sa pamamagitan ng mas mababang mga demonyo. Dahil si Gaul ang may kapangyarihan, sa palagay niya ay mainam na ihayag na hinahanap niya ang maalamat na bayani na makapagliligtas sa mundo. Ngayon, natukoy ni Gaul na si Amyu ang bayani at mas makapangyarihan pa siya kaysa sa maraming guro. Gayunpaman, minamaliit ni Gaul si Seika, ang pinakamalakas na tao sa kabilang mundo. Sinadya niyang magpakita ng kahinaan para lang makuha ang katotohanan kay Gaul. Isang panig ang sumunod na labanan, kung saan paulit-ulit na pinapatay ni Gaul si Seika, habang si Seika ay patuloy na nabubuhay na muli. Si Gaul ay pinahirapan ng mga spell ni Seika, at ganap na nahulog sa isang disadvantage. Naisip ni Gaul na may pagkakataon pa siya dahil maaaring maubos ang mga charms ni Seika. Gayunpaman, si Seika ay may hindi mabilang na mga spell na maaaring tumagal ng ilang araw. Nawalan ng suspense ang kinalabasan ng labanan, lalo na nang ipatawag ni Seika ang kanyang dating lingkod na si Ryu. Nagulat si Gaul na ang kapangyarihan ni Ryu ay nalampasan ang kapangyarihan ng Demon King na kanyang pinaglilingkuran, at sa sumunod na segundo, si Gaul ay nilamon ni Ryu. Sa sandaling ito, isang aksidente ang nangyari, naisip ni Ryu na hindi kayang ibigay ni Seika ang kanyang buong lakas sa kanyang kasalukuyang malabata na katawan, kaya sinubukan niyang kumawala sa kontrol ni Seika upang manatili sa mundong ito. Kumonsumo si Seika ng malaking halaga ng Shikigami para kontrolin si Ryu, sa wakas ay pinilit itong bumalik sa orihinal nitong mundo. Tungkol naman sa 3 lesser demon na pumasok sa campus, lahat sila ay pinatay ni Amyu. Ang akademya ay unti-unting bumalik sa kapayapaan, ngunit si Seika lamang ang nakakaalam na hindi pa ito ang katapusan. Makalipas ang 1 buwan, ipagdiriwang ng akademya ang anibersaryo nito, at ang 2 pinakamahuhusay na estudyante na sina Amyu at Effa ay napili bilang mga kinatawan ng mag-aaral, na kailangang ilagay ang roster ng mga bagong mag-aaral sa isang dambana sa kagubatan. Naalala ni Seika na lumabas ang mga demonyo mula sa kagubatan, natakot na si Amyu ay nasa panganib, kaya't hiniling niya kay Effa na talikuran ang pagiging isang kinatawan ng mag-aaral habang siya ang papalit sa kanya upang pumunta sa kagubatan kasama si Amyu. Gayunpaman, nagkamali si Effa na iniisip na gusto ni Seika si Amyu, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang kumilos kasama niya. Sa katunayan, ginagawa ito ni Seika para sa ibang dahilan. Sa mundong ito, ayaw ni Seika na mapunta sa focus ng atensyon, at lihim na pinagplanuhan tulad ng dati niyang buhay. Ngunit nakita niya si Amyu na katulad niya sa kanyang nakaraang buhay, makapangyarihan at nakakatakot. Sa makatuwid, nilayo ni Seika na tulungan si Amyu na maging pinakamalakas sa ibabaw.
Dumating na ang araw para pumunta sa kagubatan, ngunit palaging hindi gusto ni Amyu si Seika dahil inaakala niyang ang maharlikang young master ay talagang may pagnanasa, at malamang na nagkaroon ng matalik na relasyon sa kanyang lingkod na si Effa, at hinulaan ni Amyu na pinalitan ni Seika si Effa upang sumama sa kanya sa oras na ito dahil may mga malalaswang intensyon siya. Ang haka-haka ni Amyu ay nag-ambala ng isang biglaang sakit ng ulo, at sa sumunod na sandali, siya at si Seika ay inilipat sa isang labyrinth sa ilalim ng lupa, kung saan mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw, at madilim na paligid. Sa makatuwid, ang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais sa mga tao. Sa kabutihang palad, sina Seika at Amyu ay parehong kabilang sa pinakamahusay sa sangkatauhan, at nakagawa sila ng ilang mga pakinabang kapag nagtutulungan sila sa isa't isa sa unang labanan. Gayunpaman, habang dumarami ang malalakas na kaaway, unti-unting nagpupumigla si Amyu at direktang nawala ng malay ng mga halimaw sa laban. Sa wakas ay maipapakita na ni Seika ang ilan sa kanyang tunay na lakas ng walang mga tagamasid. Nagpatawag siya ng isang higanteng alupihan at direktang inalis ang mga halimaw. Nang magising si Amyu, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ang conclusion ni Seika ay si Amyu ay may sumpa. Kaya nagubad si Amyu at hinihiling kay Seika na tingnan kung may mga bakas ng sumpa, ngunit walang nakita si Seika. Pagkatapos ay pinapawi ni Seika ang sakit ng ulo ni Amyu gamit ang enchantment, na maaaring gamitin upang harangan ang sumpa, at naniniwala si Seika na ang taong lihim na nagsumpa kay Amyu ay gumamit ng napakataas na antas ng sumpa. Sa pakikipag-chat, inalis ni Amyu ang kanyang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Seika, na nalaman din ang tungkol sa isa pang bahagi ni Amyu. Siya ay sabik na lumaban mula noong siya ay bata, kaya maraming tao ang nagtrato sa kanya bilang kakaiba at inihiwalay siya. Sa huli, nasanay na si Amyu na mag-isa. Ang isa pang katangian ni Amyu ay ang kanyang pagkahilig sa pagsasabi ng mga adult jokes sa harap ng mga kakilala. Ang hindi sinasadyang pakikipagsapalaran na ito ay nagpapalalim sa relasyon ng dalawang teenagers. Habang si Amyu at Seika ay nagiging mas mahusay sa pagtutulungan, ang mga ordinaryong halimaw ay hindi makakapantay sa kanila sa mga sumunod na laban, at maging ang mga matataas na antas na halimaw na nagbabantay sa labyrinth ay sa wakas ay naalis ng dalawa pagkatapos ng ilang round. Natuklasan ni Seika ang labasan ng labyrinth, ngunit upang matulungan si Amyu na magkaroon ng higit na karanasan at maging mas malakas, sinamahan niya itong lumaban hanggang sa ibaba. Pagkatapos ng labanan, nagkasundo sina Seika at Amyu na magpatuloy sa pakikipagsapalaran ng magkasama. Namumula ang dalaga, halata namang nai-inlove siya sa katabi niyang lalaki. Pagkatapos umalis sa labyrinth, si Seika na nag-iisa ay nahanap si Mr. Cordell, na may mahinhin na personalidad at responsable para sa entrance exam. Walang sinuman kundi si Seika ang makakaisip na si Cordell ay 2 beses na naglagay ng bitag para patayin si Amyu. Hinanap ni Seika ang espiya sa akademya sa pamamagitan ng Shikigami, natuklasan na nabahiran ng pollen si Cordell na matatagpuan malapit sa magic array. Mula noon, binigyang pansin ni Seika si Cordell. Sobrang kinakabahan si Cordell. Ipinagkanulo niya ang sangkatauhan upang maging isang espiya para sa mga demonyo, at kapag nalantad siya sa misyon na hindi pa natatapos, hindi siya tatanggapin ng mga tao o ng mga demonyo. Pagkatapos ay nakipagsapalaran si Cordell sa isang sumpa na puwersahang patayin ang bayaning si Amyu. Ngunit ang ginagawa niya ay walang kahulugan para kay Seika, na direktang naglilipat ng sumpa mula kay Amyu sa kanyang sarili, at pagkatapos ay ginamit ang advanced spell ng exorcist upang i-bounce ang sumpa kay Cordell. Kaya naman, ang taong taksil sa kalaunan ay namamatay ng walang kagustuhan. Lumipas ang oras at pumasok na si Seika sa kanyang sophomore. Kamakailan, ang akademya ay kailangang pumili ng 2 mag-aaral na lalahok sa isang paligsahan. Parehong nangunguna sina Amyu at Effa kay Seika sa entrance exam, ngunit pinili ng punong guro si Seika na nasa 3 ranggo, at si Mabel, isang hindi kilalang freshman upang lumahok sa ngalan ng akademya. Bukod dito, binanggit din ng principal na si Seika ay halos kamukha ng kanyang tiyuhin, na ikinalito ni Seika dahil hindi pa niya nabalitaan na may kapatid ang kanyang ama, at siya ay nagtataka kung bakit napakahiwaga ng tiyuhin. Bago umalis para sa kompetisyon, hindi kumbinsido si Amyu na hindi siya pinili ng punong guro, kaya nagpasimula siya ng isang tunggalian kay Mabel. Si Amyu ay mas malakas kaysa kay Mabel bilang isang bayani, ngunit si Mabel ay may mas aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at nanalo sa laban, na nagpapa-curious kay Seika tungkol sa pinagmulan ni Mabel. Nang magsimula ang paligsahan, isang katunggali na nagngangalang Kyle ang nakakuha ng atensyon ni Seika. Si Kyle mismo ay hindi sikat, at sa gayon ay walang nag-iisip na matatalo niya ang kanyang kalaban na si Bellum, ang pinakamahusay na estudyante ng Sage Ford. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Bellum ay hindi makagalaw nang magsimula ang laban, at natalo siya ni Kyle sa isang atake lamang.
Si Seika ay mapagmasid, at hinihinuha niya mula sa pagganap ni Bellum na siya ay nahulog sa ilalim ng sumpa ni Kyle. Isa pa, ang malupit na pag-atake ni Kyle ay ginagawa siyang isang mandirigma na higit sa kanyang edad. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ni Seika na si Kyle ay hindi isang simple. Habang sinusuri ni Seika ang impormasyon, mayroon siyang iba pang mga negosyo. Nakilala niya ang isang kalaban na nagngangalang Labiner sa panahon ng laban. Nagagawa ng taong ito na kontrolin ang Stone Golem upang lumaban, at dahil ang Stone Golem ay immune sa mahiwagang pinsala, hindi ito matatalo ng mga ordinaryong salamangkero. Gayunpaman, hindi ito problema para sa pinakamalakas na exorcist. Ipinatawag ni Seika si Sickle Whistle bilang tugon sa mga katangian ng kanyang kalaban. Si Sickle Whistle ay mabilis na parang bugso ng hangin, at bago pa makita ng mga manunood ang galaw nito, nawasak na ang Stone Golem, na nagpapaniwala sa iba na gumamit lang si Seika ng wind magic para manalo. Nang turn na ni Mabel, nagpakita siya ng matinding lakas sa audience. Siya ay sanay sa espada, at nakakapaglabas ng mahika nang hindi nag-spell. Kung unang nakilala siya ni Seika, naniniwala akong mapagkakamalan niyang si Mabel ang bayani. Kahit na ang host ay tinatawag na bayani si Mabel habang nagpapaliwanag ng laban. Pagkatapos ay sinabi ni Amyu kay Seika na ang pangalan at mga sandata ni Mabel ay kapareho ng pangalan ng bayani sa alamat, na nagpapasok ng malalim na pag-iisip kay Seika. Sa gabi, si Seika mula sa kanyang maingat na personalidad, ay nakadiscover ng isang demonyong espiya habang naghahatid ng mga spell upang subaybayan ang buong lungsod. Dahil tumangging umamin ang espiya, agad na tinawag ni Seika ang isang Aikashi Satori, na nakakabasa ng isip ng iba. Nagkaroon ng propesya tungkol sa bayani na magsi-circulate sa mga demonyo, at nalaman ng espiya ng demonyo na ang kasarian, ang edad, kulay ng buhok, at lakas ni Mabel ay tumugma sa bayani sa propesya, kaya tinuturing niya ito bilang bayani. Dahil nakuha na ni Seika ang gusto niya, hinayaan niyang kainin ng kanyang Aikashi ang espiya. Kasama ng kanyang kasalukuyang mga natuklasan, nalaman ni Seika ang tunay na layunin ng akademya sa pagpili kay Mabel na sumali sa paligsahan. Alam ng punong guro na si Mabel ay tumutugma sa maraming katangian ng bayani, kaya ginagamit ang pekeng bayani upang maakit ang atensyon ng mga demonyo upang payagan ang tunay na bayani na si Amyu na lumaki ng ligtas. Kung bakit pinasama ng punong guro si Seika kasama si Mabel, si Seika ay mayroon ding isang haka-haka, ngunit ito ay magtatagal pa sa kanya upang ma-verify. Sa kasunod na mga laban, si Kyle ang naging pinaka-pinag-uusap ang katunggali dahil siya na ang nagwagi mula noong siya ay lumitaw, maging ang pagtalo sa maraming sikat na kandidato sa kampyonato. Sa gabi, isang matinding sagupaan ang sumiklab sa pagitan nina Mabel at Seika. Magiging magkalaban sila sa susunod na laban, at pinagbantaan ni Mabel si Seika na sumuko o papatayin niya ito. Nararamdaman ni Seika ang pagiging abnormal ni Mabel. Ang kanyang tunay na kulay ng buhok ay kapareho ng kanyang mga mata, at base sa kanyang edad, malamang na siya ay kapatid ni Kyle. Sa pagharap sa matalas na obserbasyon ni Seika, si Mabel ay walang ibang pagpipilian kundi ihayag ang lahat. Sina Mabel at Kyle ay parehong mga alipin na pinagtibay ng Ruglock Merchants Association, na pumipili ng pinakamahuhusay na bata at ginagawa silang isang walang emosyon na kasangkapan sa pakikipaglaban na may magic. Si Kyle, bilang napili, ay inutusang patayin ang lahat ng iba pang mga alipin na napiling kasama niya. Ito ang pinakahuling pagsubok ng asosasyon upang makita kung siya ay kwalipikado. Bago si Mabel, pinatay na ni Kyle ang lahat ng iba pa, at hanggat mapatay niya ang kanyang kapatid na babae, siya ay ituturing na kwalipikado. Hindi payag si Mabel na mamatay ng ganito, at sinabi ng kanyang kapatid bago ang pagtatransform, na kung siya ay naging isang walang emosyon na halimaw, umaasa siyang tutulungan siya ng kanyang kapatid na makalaya. Nang sa wakas ay nalaman ni Seika ang katotohanan, nagpasya siyang tulungan si Mabel na harapin si Kyle. Hindi akalain ni Mabel na malakas si Seika, hanggang sa nasaksihan niya ito sa wakas sa laban. Gumawa si Seika ng isang spell na nagpapataas ng bigat ng higanting palakol ni Mabel ng 1,000 beses, at pagkatapos ay agad na ipinatawag ang higanting baging upang ikulong siya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawalan si Mabel sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, habang si Seika ay nakakuha ng tagumpay. Sa panghuling laban, si Seika ay nakaharap sa isang malakas na kalaban, kaya kailangan niyang gumamit ng mataas na antas ng mga spell, at upang maiwasang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, si Seika ay naglabas ng usok upang abalahin ang paningin ng madla sa simula. Tama si Seika na huwag maliitin ang kalaban. Ang kanyang unang ilang mga pag-atake ay madaling napigilan ni Kyle, hanggang sa ipatawag niya ang Japanese mythological Aikashi na Ushi Oni, upang tuluyang ibalik ang kalamangan. Ang Ushi Oni ay kasing lakas ng Minotaur sa mitolohiyang Griego, na ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa mga tao, at natalo ni Seika si Kyle sa tulong nito.
Sa puntong ito, nagsimulang lumabas ang sumpa kay Kyle, at may pumatay kay Kyle bago siya mailigtas ni Seika, na ikinairita ni Seika. Kasabay ng balak niyang buhayin si Kyle, pinaalalahanan siya ni Yuki na nasa tabi niya, na kung magpapakita siya ng labis na kapangyarihan, siya ay kainggitan, katatakutan, at tatargetin ng mundo tulad ng dati niyang buhay. Nang marinig ito, tumahimik si Seika at sa huli ay sumuko siya sa pagbuhay na muli kay Kyle. Sa huli, nanalo si Seika sa kampyonato ng paligsahan, at ipinarating niya ang huling paghingi ng tawad ni Kyle kay Mabel bago sila bumalik sa akademya ng magkasama. Bagamat tapos na ang paligsahan, marami pa ring isyu na dapat harapin si Seika. Mag-isa siyang pumunta sa opisina ng punong guro, kung saan mas nakakarinig si Seika ng mga kwento sa loob. Si Mabel ay talagang ibinenta ng Ruglock Merchants Association sa akademya bilang stand-in para sa bayani, at sinubukan ng tusong asosasyon na utusan si Kyle na patayin si Mabel sa tournament, para isipin ng labas ng mundo na ang mga mersenaryo na sinanay ng asosasyon ay napakalakas, at sa gayon ay makaakit ito ng maraming tao na bayaran ng Ruglock Merchants Association para sa mga mersenaryo nito. Nakita ng punong guro ang pagsasabwata ng kabilang partido, kaya hiniling niya kay Seika na sumama kay Mabel upang tulungan siya sa paghihirap na ito. Kung bakit pinili ng principal si Seika, hindi ipinaliwanag ng matandang babae ng detalyado, ngunit malabong ipinapahayag na bilang isang matanda at may karanasang babae, masasabi niyang malakas si Seika. Sa mahabang panahon, pagkatapos ng krisis, ang akademya ay tahimik, at ang buhok ni Mabel ay kinulayan pabalik sa orihinal nitong kulay. Sa bisperas ng bakasyon sa tag-araw, nakatagpo si Seika ng ilang maliliit na aksidente. Nagkaroon ng isang dragon na lumikha ng kaguluhan sa teritoryo ng Crown Prince Cecilio, at si Lamprogue ay nakatanggap ng isang gawain upang mag-imbestiga, ngunit siya ay busy, kaya't hiniling niya kay Seika na gawin ang gawain. Medyo hindi kaaya-aya noong unang nakilala ni Cecilio si Seika, dahil gusto ng makating prinsipe na makasama si Effa sa kanyang harem. Buti na lang at least reasonable si Cecilio sa ngayon. Nang makitang tinatanggihan siya ni Effa, binago niya ang paksa at ipinakilala ang maligalig na dragon kay Seika. Sinasabi na ang dragon na ito ay minsang napisa ng isang princess consort. Mapayapa itong nabuhay kasama ng mga tao sa loob ng mahigit 100 taon, at minsang tumulong sa imperyo na itaboy ang mga mananakop. Gayunpaman, sa nakaraang taon, ang dragon ay naging sobrang kakaiba, madalas na sumisira sa mga bukid at umaatake sa mga hayop. Nang sinundan ni Seika ang prinsipe upang mag-imbestiga, nagkataong wala sa kontrol ang dragon, at biglang lumitaw ang isang tigre upang itaboy ito. Ngunit sa sumunod na sandali, sinubukan ng tigre na salakayin si Effa. Sa kabutihang palad, pinigilan ito ni Zek, na nagpatawag ng tigre. Si Zek ay isang mersenaryong inupahan ni Cecilio. Dalubhasa siya sa pagpapatawag ng mahika, at may grupo ng mga may karanasang mersenaryong subordinate. Hinamak ni Zek si Seika, na sinasabing napakabata pa niya para masangkot sa insidente ng dragon. Ngunit hindi na lumaki ang hidwaan ni Seika at Zek dahil sa pamamagitan ni Cecilio. Pagkatapos nito, binilisan ni Seika ang investigasyon. Siya at si Effa ay nagsimulang sumangguni sa alamat ng dragon, at nahanap lamang ang panitikan na binanggit na walang tungkol sa princess consort na nagpisa ng dragon, ngunit ilang iba pang impormasyon na hindi kumalat. Halimbawa, naitala na mayroong mag-asawang dragon sa bundok, na nagsilang ng sanggol na dragon, at ang babaeng dragon ay namatay 100 taon na ang nakalilipas. Mahirap para kay Seika na alamin ang dahilan ng pag-aalsa ng dragon gamit ang limitadong bakas na ito, at pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpasya siyang pumunta upang obserbahan ang dragon ng malapitan sa susunod na araw. Nang gabing iyon, matutulog si Effa kasama si Seika. Pero wag kang mag-isip ng kung ano, wala silang ginawa kundi matulog lang. Inutusan ni Cecilio si Effa na pumunta sa kanyang silid sa gabi, at gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Seika tungkol dito. Si Seika ay napakalakas sa pakikipaglaban, ngunit isang hangal sa mga tuntunin ng pagmamahalan. Hindi niya napansin ang pagmamahal ni Effa, at sa gayon, hinihikayat siya na isaalang-alang ang mamuhay na mayamang buhay kasama si Cecilio, na nagpaisip kay Effa na itinataboy siya ni Seika dahil siya ay masyadong mahina, at ang babae ay labis na nabigo. Kinabukasan, nilapitan ni Seika si Cecilio at binalaan ito na kung gusto niyang magkaroon ng Effa sa kanyang harem, kailangan niyang maging tapat sa dalaga. Ngunit hindi masyadong sineseryoso ni Cecilio ang babala ni Seika, at nang malaman niyang pupunta si Seika sa bundok para hanapin ang dragon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang may gusto siyang gawin habang wala si Seika. Hindi nagtagal, lumalabas ang pagsasabwatan. Ang babaeng nakapaligid kay Cecilio na si Rize ay isang inapo ng kaparehong lahi ni Effa, at pareho silang may espesyal na pangangatawan na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang mga elemental.
Sinabi ni Rize kay Effa na ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga elemental si Seika ay dahil siya ay kabilang sa lahi ng demonyo, at hinikayat niya si Effa na lumayo sa mapanganib na demonyo na sumali sa harem ni Cecilio. Upang maging mas kapani-paniwala, dinala ni Rize si Effa upang bisitahin ang harem ng prinsipe, kung saan maraming babae. Si Rize ay patuloy na nagpapakita na ang lahat ay maaaring matuto ng lahat ng uri ng mga kasanayan dito, at kung sila ay sapat na mahusay, maaari silang lumahok sa halalan upang maging reyna. Sinubukan din ni Cecilio na hikayatin si Effa sa pamamagitan ng pag-alok ng malaking halaga para sa pilitang sirain ang kontrata nina Effa at Seika. Matapos tanggihan ni Effa si Cecilio, gumawa si Rize ng mahika para i-immobilize ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumalik si Seika sakay ng isang dragon, at tila naging magkaibigan sila. Hindi pa rin alam ni Seika kung ano ang nangyayari dito, ngunit dahil kailangan niya ng tutulong sa pag-aalaga sa dragon, isinama niya si Effa. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila, inatake sila ni Zek, at ito ay isa pang pagsasabuatan. Ang mga dragon ay mga espesyal na nilalang na tulad ng ilang uri ng isda, nagbabago ng kasarian sa kapaligiran. Maraming taon na ang nakalilipas, namatay ang babaeng dragon, at binago ng lalaking dragon ang kanyang kasarian upang mapisa ang itlog ng dragon. Kamakailan lang, naging sensitibo ang dragon na protektahan ang dragon egg, habang si Zek naman ay nagpanggap na inupahan ni Cecilio na may layunin talaga na lapitan ang dragon para nakawin ang dragon egg. Para matulungan si Effa na maging independent sa lalong madaling panahon, tinulungan ni Seika si Effa sa labanang ito. Sa huli, nagawa nilang talunin si Zek at ang kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahan, upang makakuha ng kredito para sa halalan sa trono, si Cecilio ay sumuko sa pagkakasundo at sinubukang lasunin ang dragon, at si Seika ay inaaresto dahil sa pagsalungat kay Cecilio. Ang masama pa ay gusto ng prinsipe na puwersahang kunin si Effa. Sa wakas ay naubos na ang pasensya ni Seika. Inakusahan niya si Cecilio na baliw para sa kapakanan ng merito at kababaihan, at bilang isang koro ng prinsipe, hindi kayang panagutin ni Cecilio ang kaharian, at ang kanyang asawang si Rize, na kabilang sa kampo ni Cecilio ay sumasang-ayon din kay Seika ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, pansamantalang niresolba ang salungatan. Upang ipakita ang kanyang kabaitan, binigay ni Rize kay Effa ang mga elemental ng liwanag, na may kapangyarihang makapagpagaling. Nang malutas ang krisis, nakatanggap si Seika ng liham mula sa kanyang pamilya, na nag-imbite kina Amyo at Mabel sa kanyang mansyon. Ang dahilan ay ang anak ng hari na si Fiona ay dumating sa bahay ni Seika bilang isang panauhin, at gusto niyang makilala ang party ng bayani. Si Glai, na sumama sa hukbo ay naging kapitan ng mga gwardya upang protektahan si Fiona, at ang kanyang karanasan sa hukbo ay naging mas nagpamature kay Glai, na nagpapagaan sa kanyang relasyon kay Seika. Nalaman ni Seika mula kay Glai na ang ina ni Fiona ay isang mangkukulam, na hinulaang ang kapanganakan ng hari ng demonyo at ang bayani ng ipanganak ang kanyang anak na babae, at si Fiona ay may kakayahang makita ang hinaharap dahil sa kanyang ina. Iniisip ni Glai na ang kanyang desperadong pagnanais na makilala ang bayaning si Amyo sa pagkakataong ito ay maaaring may kinalaman sa hula. Ang kasunod na pagganap ni Fiona ay nagpapatunay sa impormasyon ni Glai. Mas pinahahalagahan niya si Seika kaysa kay Amyo na parabang natuklasan niya ang kapangyarihan ni Seika sa pamamagitan ng pagtingin sa hinaharap. Bagamat maganda ang pakikitungo sa kanya ni Fiona, naging maingat si Seika matapos maranasan ang pagkakanulo sa kanyang nakaraang buhay, at tiwala siyang hindi siya madaling magamit. Pagkatapos nito, nang sabay silang umalis sa bahay ni Seika, inaatake sila ng mga bandido, na umaatake sa napakaayos na paraan tulad ng mga propesyonal na killer na ipinadala ng isang politikal na kaaway. Hiniling ni Fiona kay Seika na huwag patayin ang mga bandido dahil kailangan niyang tanungin sila para malaman ang kanilang amo. Napakasimple ng kahilingang ito para kay Seika, na gumagamit ng spell para ipatawag ang mga baging para mahuli ang lahat ng bandido. Pagdating sa lungsod, naghiwalay sina Seika at Fiona, sa pag-aakalang nalutas na ang problema pagkatapos mahuli ang mga bandido, ngunit ang tunay na malaking problema ay nasa unahan pa rin. Pagsapit ng gabi, isang grupo ng malalakas na mamamatay tao mula sa Demon Race ang mabilis na papalapit sa lungsod, at ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay pumatay ng isang mahalagang malaking tao. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng lungsod. Sa pagtanggap ng impormasyon na ang bayani ng tao ay buhay pa, pinangunahan ni Zor, isang mataas na antas na mukhang tao na demonyo, ang koponan na patayin siya para sa kinabukasan ng lahi ng demonyo. Habang naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang target, nagulat sila nang makitang ang akademya ay puno ng pulang usok, na lumalabo ang kanilang mga paningin, at ang mga estudyanteng inaatake, lahat ay nagiging mga piraso ng shikigami at nawawala, na walang naiwan na bangkay o dugo. Ang isa sa mga demonyo na nagngangalang Mudrev ay nakipaglaban kay Mabel.
Medyo malakas siya at hindi siya kayang talunin ni Mabel ng parehong magic at swordsmanship. Sa huli, si Mabel tulad ng iba ay nagiging isang piraso ng Shikigami. Pagkatapos ay nagtitipon ng mga demonyo sa ilalim ng impluwensya ng pulang usok. Si Zor, nang marinig ang kanilang naranasan, ay agad na nagpasya na umatras. Sa oras na ito, sa wakas ay nagpakita na ang ating lalaking protagonist na si Seika, na nakaupo sa magic array ng mahinahon. Walang duda na ang lahat ng nangyari sa mga demonyo ngayon ay pakana ni Seika. Sinimulan ng pinakamalakas na exorcist na ito ang kanyang pagpatay. Gumagamit si Seika ng mga spells na hindi kabilang sa mundong ito para patayin si Mudrev sa isang iglap, na panimula pa lamang. Sumunod, tinawag niya ang isang higanteng puting ahas. Una, pinatay ang isang babaeng demonyo na may 3 mata sa pamamagitan ng isang sumpa, at pagkatapos ay nilamon si Loni, isang tamer na sumusubok na paamuin ito. Sa lalong madaling panahon, mayroon na lamang 2 demonyo na natitira sa koponan, si Captain Zor at ang demonyong si Gaines, na ang kapatid ay si Gaul, na pinatay ni Seika. Pinagmamasdan ni Zor si Seika gamit ang kanyang mga espesyal na mata. Natuklasan na si Seika ay nagpapalabas ng aura ng isang Demon King, na nangangahulugang pinili ng hinulaang Demon King na nakipagsanib puwersa sa mga tao. Si Gaines ay mahusay sa teleporting magic, kaya hiniling ni Zor sa kanya na ibalik ang balita sa lahi ng demon habang siya ay mananatili upang abalahin si Seika. Ginamit ni Zor ang kanyang pinakamalakas na magic power na binangga ang spell ni Seika para maglabas ng nakakasilaw na liwanag. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Seika, na nakakuha ng script ng pangunahing karakter, kaya ang kanyang wakas ay nakatakdang maging kamatayan. Sinasamantala ni Gaines ang pagkakataong makatakas, ngunit biglang sumakit ang kanyang dibdib. Nagkabisa ang sumpa ni Seika, at sa wakas ay namatay ang may mataas na ranggo na demonyo sa teritoryo ng tao. Pagkatapos nito, ang pagbubukas ng seremonya ng isang bagong semestre ay darating ayon sa naka-schedule. Sa seremonya, isang hukbo ang pumasok sa akademya, na sinasabing ipinadala sila ni Marquis Gravel dito, upang arestuhin si Amyu sa mga paratang na ginulo niya ang kapayapaan sa pagitan ng lahing demon at sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mensaherong ipinadala ng mga demonyo. Hindi pinigilan ni Seika ang mga sundalo, pinayagan si Amyu na mahuli. Pagkatapos ay lumapit siya sa punong guro para sa impormasyon, para lamang sabihin na si Amyu ay kasangkot sa isang komplikadong pakikibaka sa politika. Sa mga mata ni Seika, ang politika ay isang mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa mga demonyo at ang sitwasyon sa pagkakataong ito, ay tila mas komplikado kaysa sa naisip ni Seika. Nang gabing iyon, tinawag niya si Ryu para iligtas si Amyu. Kadalasan ay walang pakialam si Seika kung susuwayin ni Ryu ang kanyang mga utos, ngunit dahil ito ay upang iligtas ang kanyang kaibigan, si Seika ay mukhang seryoso habang may nakamamatay na aura, na ginagawang mas masunurin si Ryu. Pagpasok sa palasyo ng Imperial, nakasalubong ni Seika ang ilang mga sundalo. Nang walang oras na natitira, hindi na niya pinipigilan ang kanyang lakas, nagpapahayag ng iba't ibang mga spell para lumaban, at tinawag ang uhaw sa dugo na Aikashi upang patayin ang lahat ng mga sundalo sa loob ng 10 segundo. Hindi nagtagal, nahanap na ni Seika si Amyu, at ilalabas na sana siya, habang ang kanyang kapatid na si Glai at Prinsesa Fiona ay dumating upang pigilan sila. Sa paliwanag ni Fiona, sa wakas ay naunawaan ni Seika kung bakit gustong patayin ng tao at demon si Amyu. Lahat ito ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang bayani. Daan-daang taon na ang nakalilipas, kailangan ng mahinang sangkatauhan ng bayani upang tulungan silang makakuha ng kalamangan. Ngunit habang sila ay naging sapat na malakas upang pigilan ang mga demonyo, ang pagkakaroon ng bayani ay nagiging problema. Hanggat lalabas ang bayani, iisipin ng magkabilang lahi na magsisimula na muli ang digmaan, kaya kailangang patayin ng imperial na kapangyarihan si Amyu upang mapuksa ang tumataas na militansya ng dalawang lahi. Sinusubukan ni Fiona na kumbonsihin ang hierarchy ng tao na humanap ng isa pang solusyon, sa halip na patayin si Amyu. Gayunpaman, ayaw ipagsapalaran ni Seika ang buhay ni Amyu at pinilit siyang kunin, at kalaunan ay pumayag si Fiona na palayain sila. Si Seika ay parehong nagpapasalamat at nagkasala para kay Fiona, kaya siya ay gumawa ng isang spell upang buhayin ang mga sundalo na kanyang pinatay. Sa pag-alis nila, isang nilalang na nagtatago sa anino ni Fiona ang kumausap sa kanya, at sa kanilang pag-uusap, nalaman na natutunan ni Fiona sa pamamagitan ng kanyang kakayahan na ang Demon King ay si Seika. Hindi pinatay ni Fiona ang bata noong bata pa ito dahil nakita niyang lumaki ito bilang isang magiliw at mabait na tao. Sa ekspresyon ng prinsesa, tila nai-inlove siya sa pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, hindi alam ni Seika na si Fiona, tulad ni Zor, ay dumating sa konklusyon na siya ang Demon King. Inalis niya si Amyu sa palasyo ng Imperial, at sinamahan sina Effa at Mabel. Magpapatuloy ang kanilang kwento sa 2nd season.
Ang setting ng anime na ito ay medyo espesyal. Ang lalaking bida na si Seika ay naging laban sa lahi ng demonyo, habang siya ay hindi inaasahang naging Demon King, bagaman ang tanging hangarin niya ay mamuhay ng masayang buhay kasama ang kanyang mga harem, at magkaroon ng isang grupo ng mga anak. Isipin natin, kapag ang Demon King na si Seika ay may anak kasama ang bayani na si Amyo, kung gaano ka-interesante ang kwento. Inaasahan ko ito. Isa pa, malakas ang kutob ko na lalawak ang harem ni Seika sa ikalawang season, dahil mukhang mas gusto ng screenwriter na mangolekta ng magagandang asawa para kay Seika kaysa tulungan siyang duminahin ang mundo. Mag-subscribe sa aking channel at maghintay para sa ikalawang season kasama ako. Sa panahong iyon, makakakita ka ng maraming bagong anime na ilalabas sa mga susunod na buwan sa aking channel. Talagang mas kawili-wili ang mga ito sa pangkalahatan kaysa noong nakaraan, at sigurado akong masisiyahan ka dito.